Hi guys, Nathan here. So, this is my another face video. Update lang sa previous video na na-record ko last time, which is my review of my Xiaomi Redmi Note 13. Unscripted siya actually. Tapos, kung ano na lang yung sinasabi ko doon. And then, walang edit yung video. So, I just uploaded the video straight away sa YouTube to save my storage sa phone kasi 256 gig lang tong iPhone ko. So ayun nga, medyo natuwa ako sa past video ko na about dito sa phone na to, sa unscripted video na nakakaroon ng almost 400 views. Siguro mga 374 views na siya at the time of this video recorded. So gagawin ko lang siya ng follow-up video and regarding the follow-up video, nag-isip ko ako kung anong topic. So, ang naisip kong topic about this phone is regarding the state of the low to mid-range phone today. So, medyo natutuwa lang ako kasi yung mga phone ngayon is almost yung mga low range to mid-range phone is parang nakakahabol na siya sa mga flagship phone of the past 2 to 3 years. So, yun nga, bago nga new yung phone mo, tapos mid-range siya, tapos hindi na siya nagpapatalo sa mga flagship phone of the previous year. So, ayun nga. Ito, itetest ko yung camera ngayon nitong phone na to, and I will compare this to my main phone, which is itong iPhone. Ayun nga, try natin i-compare yung kuha ng camera, and then kung ano yung thoughts natin. So, without further ado, so ito na yung mga pictures na kinuhan ko gamit tong phone na to versus yung my main camera, which is the iPhone 15 Pro Max. So, yan. Medyo lang siya, parang David and Goliath pa. Low to mid range versus yung pinaka high end ng iPhone. So, ayan nga. Enjoy. Sa mga result na nakita nyo, medyo maganda na yung yung performance nung Redmi Note 13. Medyo dumaya lang ako kasi inedit ko sinet ko yung settings ng camera. Tsaka enable ko yung AI camera nitong phone na to. So, ayun nga. Yan. Siguro yung performance ng camera niya, hindi na siya papatalo kasi sabihin nga natin, tong phone na to is around 6K lang sa Shopee tsaka Lazada. Tapos yung kuha niya is parang kuha na ng mga iPhone 12 tsaka iPhone 13. Yun. Ito pina-flash ko nga sa screen yung mga iba pang kuha nito. Medyo sulit siya sa price kasi now of these days 6K lang meron ka ng decent camera, unlike before na 6K is hindi ganun kagandahan yung camera siguro as an average person lang na hindi pixel peeping na yung talagang tutok na tutok talaga sa mata, tutok na tutok doon sa phone na doon sa pixel ng kuha. Hindi ka na mapapahiya sa camera na to. Hindi ka na rin kumbaga, hindi ka na rin mako-compromise doon sa quality ng tignan ko lang kasi hindi nagre-record eh. So yun nga. Yun nga, state ng mid-range phone is nakakahabol na siya sa mga medyo excited lang ako siguro sa mga next
year, yun, makabili ka na ng phone na halagang 2,000 lang is hindi ka na mapapahiya sa quality ng camera. So, yeah. Ang medyo hindi ko lang, eto, magkaroon lang din ako ng, ayun, i-reiterate ko lang, iulit ko lang na kung siguro binilisan lang onti or nilagyan ng medyo decent na chip ng ng Xiaomi tong phone na to, Ox na siya. Pero magpo-pony up ka pa, kunin mo na yung 5G version nito, yung mga nasa around sabihin na natin mga nasa 15K ganun. Tapos yung pinaka high-end talaga yung Pro na 5G na nitong Note 13 na sa around 25K. Hindi ka na mapapahiya sa performance. Yung na yung bilis na yung performance na yung binibili mo doon sa Tsaka plus naka 5G pa siya. Actually ito 4G lang to. I don't see any difference dito sa area namin, which faster kasi pag naka 4G ako, nakakaabot din ako ng nakabot din ako ng almost 80 Mbps sa dito. Ayun, yan. Ito na yung, actually, yun yung result. Nilagay ko na lang din dito. I don't see the benefits of 5G dito sa area namin. Although may capable yung area namin dito ng 5G. Yung globe may 5G. I'm not sure with the dito, but yung smart is mahina dito sa area namin. So, yeah, I don't see the benefit of 5G ngayon kasi nakakonect naman kami sa wifi namin, which is we are using Converge. Yeah, all goods naman siya. Pantay naman yung speed and plinash ko din sa screen yung speed nung pag nakakonect sa wifi itong Redmi Note 13 versus sa iPhone 15 Pro Max ko. I don't see any now of these days, yeah, imposible nang disconnected ka na unless nakatira ka sa gubat talaga na walang signal. So ayan, ito nasa province kami ngayon, medyo normal, yan, naka 5G ka and then naka 4G ka, yun. So at the moment, all goods naman si 4G dito sa area namin. So yan, yun din yung network. And yun nga, ang medyo ko lang, ang medyo siguro nitpicking na lang kasi ginagamit ko tong phone as my dito number. So call coverage, I mean kahit malakas yung signal is try mo tumawag sa other network sa dito. So good luck na lang kung makapag-connect ka ng other network pag dito yung number mo. Pero kung yung speed test or yung internet speed ng dito, all goods. So tas more pa yung mga promo. So ayun lang, mini update ko dito sa aking channel, and then yung mini camera, and sige, lagay na lang din natin wifi coverage or internet speed ng Redmi Note 13 kasi na-mention ko lang din. So ayun, hopefully magtuloy-tuloy na lang din to. Not this video or this channel is not focused on phone. Any technology are welcome here. Siguro kung man yung hands-on ko na tech is I do a video siguro, and hopefully yun nga, kung meron kayong mga dyan, comment, try nyo, comment tayo sa baba, and then don't forget to like this video. And yeah, kung I'm not pushing you all to comment, and siguro pwede na lang din kayo mag-subscribe. Shameless plug. So ayun lang, yun, actually another scripted video na naman, pero ayun, medyo nag-improve na kasi i-edit ko na to after ng recording. So yeah, yun lang. So yeah, enjoy the rest of your day guys, and then yeah, see you in the next video. Bye.